Yan, yung title po ng pag-aaralan po natin ngayon ay ito po. Hindi pa nakita. Yan, yung The Lord Who Bursts Through. Yan, bursts through. Yan, makikita po natin yan sa buhay po ni David. Yan, ito pa, nga po nung picture. Yan, ito po yung hindi ito yung talagang parang literal na nangyari. Parang lang to kasi yung basta yun sa mga Bible images na. Tapos parang lang nila, pinaint ba nila or inedit. Tapos parang ganyan daw na dun sa buhay ni David, noong time na nagtatago nga siya, di ba, dun sa kaaway niya. Yan yung kay King Saul, di ba? Ganun yung na parang daw na siya. Tapos dumating na sa point na ganyan yung naging declaration niya. Yan, tapos mababasa po natin yan sa 2 Samuel 5:20. Yan, sabi po dito, ayan, so David came to Baal Perazim and he defeated them there and said, "The Lord has broken through my enemies before me like a breakthrough of water." Yan sa ibang version, yun yung raging flood, ganun, flooding water, ganun. Tapos so he named that place Baal Perazim. Yan, sa sa Amplified, yan yung, parang ganun yung nila na Master of Breakthroughs. Tapos sa NLT ba ito? Tama ba? Ganun. Yan yung, ito naman yung dito ko kinuha yung title. Yung, sabi niya, The Lord did it, sabi niya, He burst through my enemies like a raging flood. Yung, alam niyo, kunwari yung, nakita natin yun dun sa mga nangyaring baha nun. Di ba grabe talagang na-swipe, ganun. Parang kay David, ganun din yung nangyari na lahat ng enemies niya, ganun din daw yung nangyari. Sabi niya, which means the Lord who burst through. Yan, pero kung titingnan natin, bakit ba naging prayer to ni David? Kasi naalala niyo, di ba, kunwari nung kabataan ni David, di ba, inanoint nga siya. Pero later on, di ba, hindi naman agad-agad na nung inanoint siya, yun na agad hari na siya, di ba? Kundi nag-antay pa siya. Tapos dumating sa point na nagmi-minister siya. Isipin nyo, natugtog siya nung harp. Tapos maya-maya, siya nung spear, di ba? Yung parang bigla na lang siyang titirahin. Parang, ano ba to? Naglilingkod naman ako, pero bakit ganyan? Tapos kaya dumating yung time, di ba, na gano'n na natatakot na siya na siguro di na ako hahabulin nito ni Saul kapag nandito na ako sa lupa ng mga kaawa. Kaya parang, di ba, nagtago na siya. Tapos yan, dumating na yung time na ang dami niya na may life of lies na din siya. Na tayo din, parang may mga time, kunwari sa atin, na ngayon matatapos na yung taon, patapos na, di ba? Parang pwedeng isipin natin na, ano ba yung nakakapagod, gano'n. Tapos kunwari, parang minsan na nga lang ako mag-Facebook. Pero parang puro ng post yung parang puro nga, pagka-down, pagkapagod, gano'n. Kaya parang minsan nagiging norm na natin na, kunwari, yung mga bata na elementary pa lang, parang pagod na sa buhay. Ganun. Parang gusto mo minsan sabihin na, "Bi, wala pa yan, Bi." Di ba? Parang gusto mong ganunin, di ba? Pero yun nga, parang hindi natin kinakancel. Pero parang dahil nga yung kultura ng mga tao ngayon na minamagnify masyado yung pagod, parang ganun yung nangyayari. Pero kunwari tayo, bilang mga Kristiyano, hindi na din biro, di ba? Yung mga naging age natin ngayon kay Lord. Kunwari may mga ilan dito, 7 years na, 9 years. Di ba? Yung iba naman sa age na ng physical, di ba? Parang may mga talagang trentahin na. Parang papasok namin sa mga era na yun parang ganun yung namin. Kaya parang may mga time na, oo, talagang nakakapagod. Pero yan, yung sa Christian life, yan. Sabi nga dito, ganun din daw, 'di ba, sa Christian life na exciting naman talaga. Syempre, 'di ba, excited tayo maging Kristiyano, 'di ba, nakakatuwa, nakaka-bless yung mga ginagawang pagta-transform ni Lord ng mga puso, 'di ba, ganun. Na nakakatuwa, 'di ba? Kasi na-excite ka na, "Lord, thank you, naranasan ko yung ganito." Pero sabi nga, kahit nga daw nagpa-provide si Lord ng mga spiritual blessings, yung may mga experience talaga tayo sa buhay na nakaka-down, parang pasuko ka na ganyan. Yung parang ayaw mo na ganun. Pero sabi nga dyan, we know that God can be trusted. Diba? Pwede nating pagkatiwalaan si Lord. Ayan, that His timing is perfect and that somehow He weaves all things together for our benefit. Di ba may prayer nga yung isang, yung sabi, "Uy, mag-lead ka ng prayer." Sabi niya, "Lord, alam mo, ayoko po ng harina." Sabi niya gano'n. Tapos parang hindi siya, "Lord, alam niyo po, ayoko nung," basta ang dami niyang mga sinabi na mga pang-bake. Tapos parang gusto niya siya awatin ng pastor, "Ano ba yung prayer mo? Parang iba naman yan." Pero sabi niya, "Pero Lord, pag pinaghalo-halo niyo po yun, favorite ko po yung cookies." Di ba yung mga ganun nga na, parang oo nga na tayo ganun din. "Lord, ayoko ng paghihirap. Lord, ayoko po ng di ba, yung ayoko ng mga ganito na testing." Pero, di ba, pagdating sa langit,
parang mas ma-appreciate natin na pupunasan ni Lord luha natin, di ba? Na parang doon ka, kung hindi ka umiyak dito, di mo ma-appreciate yun, di ba? Pero yun nga, parang mas ma-appreciate natin yung crown, di ba? Pagka grabing cross binuhat mo dito. Di ba? Yung parang mas ma-appreciate natin yung mga bagay na yun. Dahil nga, nakita natin na Lord talagang ano pala, di ba? May benefit lahat. Yan, kaya may mga time daw na tayo, may mga ano nga daw, yung parang spiritual na ano tayo, fatigue. Yung kunwari, di ba, naririnig natin yan, na ano, bakit ano yung over fatigue, grabe magtrabaho, ganyan. Pero sa spiritual pala, may ganun din. Yan, may mga time daw na nawa-worn down tayo, yung pagka nilalabanan natin yung mga temptation, ganyan, parang hindi ayoko. Pero parang mga later on, ilang yaya na lang sa'yo, pumayag ka na, di ba? Yung parang may mga ganun. Tapos, may ano din, yung napapagod tayo i-deal yung mga tao, di ba? Parang ano ba itong kulit? Ganon. Di ba may mga time na kakapus-pus lang natin, nag-forgiveness tayo, tapos pag-uwi, ano ba Kuya Paul? Di ba? Ako ganon na ganon ako. Minsan walang words, pero yung mata ko talagang, ano, grabe yung, kaya yung parang napapagod ka na, ano ba NHA pa lang to, ganon. Pero yun nga, hindi natin pwedeng sabihin na, ano na, ayaw na natin. Yan, yung, weary from the emotion of disappointment, yan yung parang paulit-ulit, parang, may ano din. Naalala ko kasi yung isang kaibigan ko din. Sabi ko sa kanya, ano ba ng buhay? Ano ba yung buhay ko ngayon? Parang puro na lang ako laban. Parang gan. Yung parang sabi ko, bakit kasi tayo tinuruan nung... Naalala niyo yung sa sex bomb, yung laban-laban. Gan. Parang naano lang ako. Pero yun nga may ano tayo na parang puro laban. Gan. Pero hindi tayo pwedeng susukukan na ayaw mo na, di ba? Yan. Tapos minsan tired tayo na mag-antay. Di ba? Parang napapagod tayo. Parang Lord, kailan ba dadating? May mga vision tayo. Meron tayong mga dreams, may mga pangarap tayo kay Lord. Pero Lord, kailan ba to? Kailan ba mangyayari? At may mga time na napapagod tayo dahil nga sumusunod tayo kay Lord. Di ba? May mga gano'n na, Lord, bakit sila? Ang yaman na nila. Di ba? Ba't sila, Lord? May ganito na sila, ganyan-ganyan. Eh, yun pala, mga nagsusugal. Di ba? Parang iba-iba pala ginagawa. Parang ikaw, napapagod ka na Lord, 8 to 5, parang gano'n yung mga ginagawa mo. Yan. Kaya may ano nga, nagtanong, sabi niya, How can one be worn down by the very thing that God rewards? Yung parang minsan, di ba may mga naiisip tayong gano'n na, yung obedience, kalooban naman ni Lord yun, pero bakit minsan nakakapagod? Di ba? Parang may gano'n tayo. Pero sabi nga po, wait lang, nawala. Yan. Kaya pero sabi nga po dyan, no, although obedience, yan, is always the right path to take, that doesn't mean it is the easiest path to take. Di ba? Yung parang, talagang tama na sumunod. Pero, may mga time hindi ganun kadali. Di ba? Dumadating sa point na, pwede kang makancel ng mga kaklase mo kasi ayaw mo mangopya, ayaw mo i-boycott yung professor nyo, ganyan. Ayaw mo mandaya sa work, kaya parang walang nakikipagkaibigan sa'yo. Ayaw mo manira. Yung parang ganun na, parang wala kang love life kasi ganito yung mga mo, di ba? Yung mga standard mo. Yung parang parang may mga points sa buhay natin na, bakit ganun? Parang sumusunod naman ako kay Lord, pero ba't yung iba ganito na ganyan? Yung nako-compare natin. Kaya sabi nga dyan, no, easy doesn't always mean right. Diba? Na pag madali, hindi ibig sabihin tama yun. At pag tama, hindi din ibig sabihin na madali. Diba? Kaya tayo nga, sabi po dito, a life of obedience involves discipline. Diba? Na kailangan talaga ng discipline. Yan, training and maneuvering obstacles. Yan, even Jesus faced these challenges during His ministry on earth. Di ba kaya tayo nga, ang sinasabi talaga sa atin, fix your eyes on Jesus. Bakit? Kasi si Jesus, naranasan niya rin naman yung mga bagay na yun, di ba? Na doon natin makikita na si Jesus nagtagumpay siya, tayo din, di ba? Mapapagtagumpayin niya din tayo. Kaya mababasa po natin yan sa Hebrews 5:7-8. Sabi, nung namumuhay pa si Jesus sa mundong ito, umiiyak siyang nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig naman siya dahil lubos siyang naging masunurin. At kahit anak siya mismo ng Diyos, natutunan niya ang pagiging masunurin sa pamamagitan ng mga pagtitiis na dinanas niya. Na isipin natin, di ba? Tayo nga, ang sinasabi ni Paul sa atin, di ba? Light affliction lang daw yung mga nararanasan natin, di ba? Na parang isipin nyo, sinabi yun ng tao na grabe din naranasan, di ba? Na wala lang yan, di ba? Kaya parang minsan tayo, parang pagod na tayo, pero di pa nga natin napupuntahan yung mga gantong lugar, di pa natin nagagawa yung ganto. Parang, hinang-hina na tayo, di ba? Yung parang may mga kunwari sa mga youth natin, diba? Parang nag-hallowed be thy name tayo ng ganito. Parang ang dami yung ganap, diba? Pero parang din, na yun,
yun pa rin yung reality na hindi natin minamababa, 'di ba? Hindi natin nilulook down yun. Pero yun nga, may mga tayo na kung ang dami, yung parang ang dami pa talaga na ire-ready ni Lord sa atin. Kaya kailangan natin magpakatatag, 'di ba? Kailangan natin na hindi tayo nag-e-emote, 'di ba? Hindi yung pagtapos ng halod, ayoko na po mag-kids teacher. Parang ayaw mo na agad, 'di ba? Sukukan. Ayoko natin magsimba. Parang hindi naman ganoon, kundi pagkatapos, 'di ba? Kaya tinuturuan tayo na pagtas talaga ng victory, dapat nagpe-pray pa rin tayo, hindi yung nag-emote tayo na ayoko na, ganoon. Parang na, suko na. Yan. Pero sabi nga, yung spiritual fatigue, hindi daw siya character flaw. Hindi siya hindi ka masama, hindi ka ganun. Sabi dyan, hindi din siya condition reserved for the immature or weak. Hindi ibig sabihin na pagka may time na napagod tayo o parang di tayo, ganyan, parang di tayo makausap. Hindi ibig sabihin agad na, parang masama na tayo, immature tayo. Sabi nga, may mga stretches lang daw, di ba? Sabi, there are stretches of the of the journey. Sometimes long. Di ba may mga time na, ba't ganun ang tagal ng testing mo na to? But ito mabilis lang, di ba? Sabi din, may mga time din daw na yung parang, we just go through the motions, disconnected, distance, or yun may mga time na parang naligaw ka, ganyan. We have not walked away from Jesus. We're just not moving forward with Him. Pero yun pa din yung danger na, kaya natin tinatopic to, di ba? Kasi nga, hindi tayo pwedeng maging ignorante na papabayaan lang natin, di ba? Na hindi natin pwede sabihin na, hindi, wala, pagod lang yan, di ba? Pero may mga time na kailangan natin maging aware pa rin kasi nga, sabi dito, eto pa, next nga po. Kasi halos bawat mananampalataya ay nakakaranas ng mga panahon ng soul weariness. Yan yung nakakaano ka talaga na hindi lagi, pero may time talaga. Kaya dapat maging maingat tayo na alam natin ano din yung gagawin natin pag ganun. Hindi yung blinak mo kami lahat, 'di ba? Hindi yung pagod ka, naglib ka sa lahat ng GC, di mo kami pinansin, hindi ka na nagsimba, ganun na. Yung aware tayo na okay, ganito palang gagawin ko, hindi muna ako magaganto. Yung may mga tayo na may wisdom pa din, 'di ba? Na hindi yung lahat inira, ba? 'Di ba? Parang pagod ka, 'di ba? Parang hindi ka na mautusan. Hindi pa suyo lang, 'di ba? Hindi, ayoko ganun. Na hindi nagtataray na tayo lahat. Sabi din, ito ay isang isyung kailangan nating maging mulat at handa. 'Di ba? Hindi naman sabi ni welcome natin, kundi nagre-ready lang din tayo na tayo okay heart natin, okay yung isip natin na hindi yung kagaya sa mundo na parang sinasabi nila malulokan na mababaliw ganun. Kundi pa din yung mind of Christ, 'di ba? Sabi nga, ang pananatiling nakatigil ay nagiiwan sa isang mananampalataya na madaling maapektuhan o masaktan. Yan kasi may mga time na tayo, pag pagod tayo, wala talaga lahat. Ayaw mo kumilos, wala kang gusto gawin. Nood kang TV, magpe-Facebook, ganyan. Parang dun pa mas gumagrabe yung attack dahil nga, ganun yung ginagawa mo. Kaya dapat alam natin, ano ba yung mga pwede nating gawin. Sabi din, may mga panahon, alam nyo ba to yung white flag? Di ba? Yung parang pagka-white flag na wala na suko na gano'n, parang surrender na ganyan. Yan. Tapos sabi din, may mga panahon na nakakapagod na ang labanan, na tila lumalamig ang ating pag-ibig sa Diyos. Kunwari tayo, pagka may mga time na iba yung ko ngayon na, parang iba yung spiritual level ko ngayon na, ayaw mo na ba agad? Di ba yung ganun? Kunwari sa amin sa bahay, si mama kasi, ayaw niya na yung parang hindi kami nagkukulitan ng kapatid ko. Siyempre, nagtatrabaho kami pareho, tapos di naman pwedeng lagi na lang kaming, di ba, magdadaldalan. Tapos pagka siya, pero pag tumagal na yun ng mga 3 araw, di kami nag-uusap, yun nag-aalala na talaga si mama. Pero tayo, parang may mga ganun din na, kunwari, isang araw, parang iba yung level. Parang hindi ka naman agad susuko na ayaw mo na, hindi ka na Christian, ganun. Kundi parang next day, talagang ilalaban pa din natin. Hindi yung, kunwari, ganun nga sa pamilya, di ba? Hindi yung, di lang nagpansinan ng ayaw na agad, yun, tanggal ka na sa pamilya, di ba? Hindi ganun. Kundi, tayo, na may mga ganong time, pero hindi natin papayagan na yung time lang na yun, di ba, na hindi okay o parang nanlamig, aalis ka na, di ba? Sabi din, na ang ating sigasig para kay Kristo ay unti-unting nauubos hanggang maging nangihina na lamang na baga. Di ba? Yung parang may mga time na, yung parang kunwari, alam mo, ito yung fire mo kay Lord, gantong level. Pero kapag ka ba nanghihina na anong gagawin mo? Hinahayaan mo na lang ba na mawala yun o kailangan ulit?
umapoy ulit, di ba? Bumaga ulit. Sabi nga, matututuhan natin na ang mga panahong nakakapagod ay hindi maiiwasan. Ngunit, hindi tayo kailangan manatili roon, di ba? Kaya nga tayo, di ba, may term tayo na 2 years ng pagod, di ba? Parang ganun. Yung pagod ako, grabe naman yan, simula nagtrabaho, pagod ka na lang, di ba? Hindi ganun, di ba? Hindi simula college ka, wala man lang, usad, di ba? Laging pagod. Yan. Kaya sabi nga, hahanapin natin ang pag-unawa sa panganib ng kawalang interes o yung apathy nga, di ba? Sa Diyos at kung paano natin muling mapapaalab ang ating mga puso ng naglalagablab, grabe yung Tagalog. Yan, naglalagablab na pagnanais na sumunod ng buong puso sa Kanya. Yan, kaya kung may mga time na tayo, parang yun nga, nawawala yung mga fire natin, yung mga dreams, parang ayaan mo na, parang gano'n na iniisip natin na siguro hindi naman talaga ako tinawag ni Lord para dito. Siguro hindi naman talaga ako yung gagawa nito, di ba? Namalay, yung parang may mga time kasi na tayo, na nakakain tayo ng emosyon natin, nakakain tayo ng pagod natin na yun ayaw mo na, di ba? Parang ganun iniisip mo. Pero may mga time na kailangan lang ulit natin na marikindle, di ba? Yung mga fire na yun. Yan. At yung term nga, yan, pagka nabanggit natin mamaya yung siklag, yan, alam nyo ba to yung sa siklag? Yan. Ito yung time na, yun nga, nagtago si David, di ba? Tapos lugar to ng mga Philistines. Yan, pero sa spiritual, ang meaning niya, para siyang parang isipin nyo, galing tayong victory, tapos, nagtago ka, tapos, yung ay nagpahinga ka, ganun. Parang nagtago ka, nagpahinga ka. Pero, way ng mundo yung inadapt mo. Nagigets nyo? Kunwari, pagod ka, choir kayo. Ngayon, pagod ako, nag-choir ako eh. Choir kami, gabi, ang dami namin kanta, mga 35. Okay. Di ba? Talo pa album. Parang ganun. Tapos, ang ginawa mo, nanood ka ng sine, ganun. Nood ka, mga kung ano-anong mga palabas doon. Yung parang, alam niyo yung way ng tapos, kunwari, sabihin natin, sabihin, pagod po ako, care group po kami, ilang section po pinuntahan namin. Magbabar lang po kami. Yung parang isipin niya, pagod ka, gumawa ka ng mga spiritual na bagay, pero ang way ng pag-a-adapt mo ay way ng mundo. 'Di ba? Yun yung doon nagiging mali. 'Di ba? Ito yung nagiging siklag. 'Di ba? Sabi nga, siklag has become a term to describe the stretches of the spiritual journey where a person has become stalled or has strayed. Ito yung parang naligaw ka. Yan. Tapos, parang, balik tayo doon sa ganun ang ginawa mo. Nanood kang sine, nagbar ka. Tapos ngayon, dahil nga pagod ka, na ka patuloy na parang nagigilty ka na ba't ako nagbar? Bakit ako nanood ng sine? Grabe yung mga words, grabe yung damit, ganun. Grabe yung mga nagmumura, parang ka na paano ba to? Kristyano pa ba ako? Parang ang dami mo na ngayong mga thoughts, di ba? Na doon na nagsimula na, magsisimba pa ba ako? Parang ang dami mo na nakokondemn ka na ganyan. Kaya yun na, unti-unti naliligaw, di ba? Naliligaw na parang, ano ba ito ang gagawin ko? Yan, tapos may mga time din daw. Ayan, sabi nga, siklag, pa-next nga po, is not a place you suddenly decide to go. Pero hindi naman yun yung totally lalayo ka na agad kay Lord. Sabi nga dyan, it is a quiet and gradual journey in the opposite direction of where you want to be and away from the one to whom you belong. Diba? Ito na yung time na, parang ayaw mo na, siguro hindi naman talaga ako dapat pang ganito. Hindi ako pang pang light group, hindi siguro ako pang one-to-one. Parang ka na, lumalayo ka na ito naman talaga yung pinapagawa sa'yo ni Lord, tutulungan ka naman ni Lord na magawa yun. Pero dahil nga ganun na, uunti-unti ka nang umalis, ayaw mo nang gawin, ayaw mo na sumunod, nalalayo ka na din kahit kay Lord. 'Di ba? Sabi nga din, siklag is a life of using the world to fill the parts of us that felt empty. Yan, kaya may mga time na ganun, 'di ba? Na parang lumalayo tayo, parang hindi lang naman siya lugar, 'di ba? Pero minsan way of living, minsan tao, 'di ba? Na parang gusto mo i-feel ka nun. Tapos lang, commercial lang, pero lang kasi ako. Para isipin niyo yan, para isipin niyo Christian community. Dami naman akong friend, pero basta yung friend ko, siya, grabe lang yung mga struggle niya nitong nakaraan kasi, nag-boyfriend kasi siya dati ng unbeliever. Tapos parang, ganun na, sabi, hindi, dadaling ko naman sa church. Yung mga tinuturo sa atin, di ba, na wag ganun, wag tayo Tapos parang, naghiwalay naman na sila, pero, alam niyo ba na later on, nalaman na, yung boyfriend niya na yun nga parang may na-rape doon sa church. Ganun yung naging setting. Tapos parang siya, guilty siya na,
ano ba yan? Parang siya yung nagdala, ganun. Parang ganun yung ano. Tapos parang kunwari sa atin, isipin lang natin na, tayo, kunwari, may mga, tayo, parang impulsive na mga desisyon. May mga impulsive tayo na mga ginawa sa buhay natin nung time na hindi tayo ganun ka-okay kay Lord. Parang isipin nyo, hindi lang ikaw, di ba, yung parang naapektuhan. Parang hindi mo alam na may mga desisyon pala tayo na maapektuhan yung iba. Mayroon din palang, parang may connected din sa kanya, yung gano'n na parang dahil gusto niya nung time na yun na ma-feel yung emptiness, nag-boyfriend siya ng gano'n na alam niyang hindi naman nga malalim kay Lord. Pero parang isipin nyo later on, iba yung nag-suffer. 'Di ba? Kaya parang tayo, 'di ba, sa part pa lang na to, maging maingat tayo, 'di ba? Na hindi tayo magkaroon ng mga impulsive na alam natin hindi tayo okay kay Lord, nagdesisyon tayo ng ganto. Alam natin na may mga struggle pa tayo, ganto na ginawa natin. Yung parang maging pa din tayo. Kaya hindi siya yung topic na yung parang ganto na magdi-discuss tayo ng ganyan. Parang hindi siya minamagnify yung pagod, kundi dapat alam natin ano pa din ginagawa natin kahit na sabihin natin na nasa state tayo ng fatigue, 'di ba? O may mga ganun tayong nararanasan. Yan, kaya sabi nga kagaya nito nung isang minister, sabi niya, I know that God wants me to step up and lead again. Parang yung minister kasi na to, dahil nga napagod na siya, ayaw niya na mag-lead. Pero kinakausap pa din siya ni Lord na mag-lead ka pa din, sabi niya ganun. But I have resisted because frankly, I am just tired of the responsibility. Parang ayoko na ng responsibility. Gusto ko madali na lang, ganyan. Tapos sabi niya, I recognize that I am not some all-wise biblical scholar who has all the kinds of profound knowledge to share, but God has equipped me with an ability to lead a group of men and women through Bible studies in a way that is relevant and engages the whole group. Parang isipin nyo, in-equip naman talaga siya ni Lord, pero dahil nga parang, pagod na siya, ayaw niya na ng responsibility, hindi niya ginagawa. Tapos sabi niya, so I end up wrestling with the Holy Spirit, which leaves me exhausted. Diba? Kasi pagka talagang yung kunwari tayo, alam natin na may pinapagawa si Lord, pag nilabanan pa natin ng nilabanan, talo lang din tayo. Diba? Parang wag natin isipin na mananalo tayo kasi talagang, alam niyo yan, yung parang may ganun tayo, diba, na hindi ako makakatulog pag di ko ginawa ito. Parang may ganun tayo, diba? Kaya may din na kapag nire-resist natin ng nire-resist, diba, mas lalong mas ang hirap na parang ikaw hindi ka din mapakali. Sabi niya, and I end up running away and trying to hide. Diba? Yun, nagtatago. May mga pinapagawa sa atin si Lord, pero tinatakbuhan natin, tinataguan natin. Sabi din, right now, I don't look forward to going to our small group and intentionally don't prepare. Sabi, I just want to quit, but I know that is not the answer. Yan, di ba? Na yun yung danger kasi may mga time na alam naman talaga na, yung parang gusto mo sumuko, pero ikaw din sa sarili mo na alam mo hindi naman yun yung sagot, di ba? Kaya sabi nga, may mga time na sabi, we long to hear, well done. Sabi, di ba, when this life is over. Pero sa ngayon, we are moved by the Spirit's motivation, motivating whispers, great job, and way to go. Di ba? Na parang, naglo-look forward tayo doon na, na Lord, marinig po namin yung well done. Pero sa ngayon, wag tayong sumuko, di ba? Na maging sapat pa din sa atin yan, yung mga, bulong ng Spirit sa atin, di ba? Yung ina-encourage pa din tayo. Di ba? Tsaka yung, tsaka yung pag we-witness sa atin, 'di ba, ni Holy Spirit na talagang ginagawa mo yung best mo, 'di ba? Yung bumalik pa din tayo sa encourage yourself in the Lord, 'di ba? Tsaka tayo din sa community natin, 'di ba? Mabalik talaga yung mga nag-encourage tayo, ina-appreciate natin yung mga tao, 'di ba? Nagte-thank you tayo kasi hindi natin alam, parang pasukong-pasukong na pala yun, 'di ba? Kaya parang may mga ganun lang tayo na pa din, 'di ba? Yung parang alalahanin pa rin natin yung bawat isa na hindi tayo yung bola ka dyan, 'di ba? Ganyan-ganyan kayo, isin mo, di ba? Hindi tayo ganun, kundi yan yung nag-suportahan pa din tayo. Yan, tapos sabi nga din, ang pagsunod sa tagapagligtas, yan, sabi, ay may kasamang mga panahong mataas at mababa, kahanga-hangang mga pagpapala at matitinding hamon. Ang tinatawag ni C.S. Lewis, sabi nga, yung mga libis o throes. Yan. Pero yung, kunwari kay Oswald Chamber, di ba sabi niya naman, yung valley experiences ng Christian, parang ganon. Yung valley naman yung tinaterm. Kasi, di ba yung valley, mountain, tapos, mababa na lugar,
tas mountaintop ulit. Parang gano'n. Na, parang sa atin din ng mga Kristiyano, may mga time na tayo, mataas, di ba, talagang nandun tayo sa mga spiritual high, pero may mga time naman na ang baba, parang di natin alam kung naririnig ba ni Lord yung prayer natin, ganyan. Tas yun nga, may may mga mountaintop experiences. Yan. At yun nga, sabi din, may process, di ba, ng sanctification. Yan. Ito yung time daw, di ba, na nung naging Christian tayo, yan, si Holy Spirit nananahan sa atin. Di ba? Sabi nga, yan, resident in our hearts. Sabi, enabling us to do everything God calls us to do. Di ba na, pag kunwari, dati di mo naman talaga kaya mag-share, pero dahil nga, may Holy Spirit, di ba, talagang nagagawa mo yung mga bagay na yun. At sabi din, and with that enabling power, we have the responsibility to obey. Diba? Na dahil nga may ganong power, talagang dapat sumunod tayo. Yan, sabi, gawin natin yung tama, kahit na parang andali gawin ng mali. Diba? Yung parang may mga time na mas madali na lang to. Diba? Parang gusto mong gawin yun. Pero hindi, diba? Dapat talagang nagtutuloy pa din tayo. Ayan. At gaya nga po, di ba, yung pagsunod din daw po natin kay Lord, para siyang yung sa magsasaka. Sabi yan, ang pagsasaka ay isang magkasamang gawain ng Diyos at ng magsasaka. May mga bagay na tanging ang Diyos lamang ang makakagawa at may mga bagay na hindi gagawin ng Diyos dahil tungkulin na magsasaka na gawin ang mga yun. Diba? Na kunwari sa atin din, may mga bagay na pwede gawin si Lord sa atin, kaya niya mag-intervene, kaya niya tayong i-empower, pero may mga hindi siya gagawin kasi ikaw dapat yun, diba? Tayo dapat yung gagawa nun. Kaya yan, kunwari, ito din, sabi nga, kapag binaliwala natin ang katotohanan ng pagkapagod ng kaluluwa, kunwari yun, parang inisip lang natin, puro mga spiritual high, ganun lang. Sabi, unti-unti tayong dumudulas patungo sa mapanganib na mga panahon ng spiritual na pagkahiwalay, yung pagkadismaya at panghihina ng loob. Sa mga sandaling tayo ay marupok at pagod, mas nagiging madaling mabitag na itigil ang pakikipaglaban sa tukso, ibaba ang ating baluti at sumuko sa kasalanan. Yan, kaya kunwari yun, sa mga ganitong time, hindi pwedeng yung parang, alam natin, di ba, si Lord, ipaglalaban niya tayo, He will fight for us, di ba? Pero may mga time na sa mga spiritual warfare, tayo yung kailangan, di ba? Tayo yung kailangan na mag-stand, tayo yung kailangan na mag-rebuke, di ba? Na may mga part tayo na dapat gawin. Ayan. Tapos sabi nga, kung paanong tinutugis ng leon ang mahina at pagod na biktima, gayon din sumusugod si Satanas sa mananampalatayang pagod at nanghihina. Kaya ba yun talaga yung danger, di ba? Tapos may meron nga din ako nabasa, sabi ni John Piper, wala daw ibang mas madaling makapagpasuko sa atin. Kundi daw puyat. Sabi, yung pag di daw tayo tulog, yung parang sukong-suko ka na, ganun. Kaya parang ako din, sabi ko, thank you Lord, natutulog na ako. Pero parang may ganun lang na, parang pag binabalikan mo, parang yung mga time na puyat ka, parang galit ka sa lahat, ganun. Parang ayaw mo na, pagod na, ayoko na, parang umiiyak ka na lang bigla, ganun. Pero yun yung na kailangan talaga, wise din tayo na, nag-exercise din tayo, ganun, naglalakad-lakad tayo. Yung parang may mga tayo na dapat tayong gawin, diba? Kaya hindi tayo pwedeng ganun na manghihina na alam natin, pwede tayong target, tapos nagpa-target ka talaga, di ba? Hindi ka gaya, kunwari, pag naglalaro, di ba? Di ba naiinis tayo yung, kunwari dati, yung naiinis kayo pag naglalaro, tapos yung alam mo na matataya siya, tapos gumit na pa talaga, yung parang, bakit ka kasi pumunta? Di ba para na tayo? Pero minsan, di ba tayo ganun din, na parang alam mo naman na pwede kang mataya pag ganun, pwede kang maging, madaya pag ganyan, pero dun ka pa talaga, sa gitna ka pa. Di ba? Kaya ganun. Kasi sabi, kaya't kailangan nating kilalanin ang realidad ng espiritual na pagkapagod, maunawaan ang panganib nito, at gumawa ng hakbang yan upang muling pasiglahin ang ating kaluluwa. Diba? Na yun talaga, kailangan talaga, tayo mismo, ina-energize din natin yung sarili natin. Kaya kagaya nga po kay David, diba? Naalala naman natin na si David, sinabi siya na, man after God's own heart. Diba? Kasi sabi nga, God's heart and David's heart beat in synchronized rhythm. Yung talagang same ng Diba? Sabi dyan, David was a man of passion, drive, and desire. Diba? Sabi, when his heart was beating with God, he was an unstoppable force. Diba? Kasi yan, yung time na dami talagang natatalo ni David, diba? Si Goliath pa lang. Yun talaga yung diba? Mga, yung victory niya, diba? Tapos,
Yung parang talagang lagi siya nag-i-inquire kay Lord na, Lord, ito ba, aanuhin ba, sugurin ba namin to, ganyan. Yan, pero di ba dumating yung time, sabi nga dyan, no, but periods of irregular spiritual heartbeats allowed that same passion to fuel times of blatant sin. Sabi, he was at the same time deeply spiritual and disgustingly human. Parang grabe lang yung term. Pero yun nga, di ba, parang spiritual si David, pero dahil nga nung time na, yun, grabe yung pagod niya, na disappoint na siya, yung dami niya, sunod-sunod na yung mga niya, distress niya. Wala na, parang naging gano'n na dumating na sa point na ang naging conclusion niya, magtatago na lang siya. 'Di ba? Pero tayo, tinuturuan tayo na hindi tayo dapat na magtago, 'di ba? Kundi dapat may iba tayong gawin, 'di ba? Sabi nga din dito, yan, like David, we can become worn out by years of service. Yung may mga time naman talaga na minsan, legit naman, kasi nga naglingkod nga naman siya, di ba? Parang pagod siya. Pero sabi nga dyan, no, we can feel used or unappreciated when our identity is found in serving rather in the one we serve, di ba? Na, yun yung isang lesson, di ba? Na, tayo, kapag naglilingkod tayo, hindi talaga natin pwedeng sabihin na, dapat tayo, appreciate tayo, may surprise, patay ilaw, tapos bigla ka na lang, di ba? Surprise! Mga ganun, di ba? May kakanta sa'yo ng mga ganyan. Hindi pwedeng ganun, kundi dapat yun pa din, di ba? Yung identity natin, nandun talaga sa Panginoon, na kaya natin ginagawa yun, kaya bakit may mga tumatagal sa ministry? Kasi yun nga, di ba? Nandun yung identity nila sa Panginoon. Tsaka, dahil nga yung heart mo at heart ni Lord, di ba? Yun yung parang yun yung nagpapatuloy pa. Sabi diyan, ang panahon natin sa Siklag, yun kung may mga time na yun parang naliligaw tayo o na yung parang pagod na pagod tayo, gusto lang natin magtago. Sabi diyan, may yung panahon daw nun, pwedeng tumagal lang ng ilang minuto, ilang buwan, o ilang taon. Sabi, ang maikling paglalakbay patungo sa teritoryo ng kaaway ay maaaring nasa anyo ng isang usapang puno ng kapintasan. Yung parang di daw natin alam na nadidrift na tayo kapag yung mga usapan, yung parang sumali na tayo doon sa usapan na yun na puro kapintasan. Yung parang mula ulo, ginudge na, di ba? Yung parang ang daming ganyan. Tapos sabi din, yung isang biglang pagsabog ng galit, yung parang bigla ka na lang nagwala, na wala kaming idea, ba't nagwala? Bakit nagalit? Anong nangyari? Di ba? Parang bigla na lang ganon. So may mga sabi din dito, isang mabilis na pag-click sa isang malaswang website, di ba? Yung parang di mo alam na na-drift ka na, di ba? Na doon nagsimula nung na-click mo lang yun. Sabi, isang connection sa social media na nagbubunsod ng hindi malusog na emosyon. 'Di ba? Yung parang bigla kang may naka-chat o parang bigla kang mga kung ano-ano nagawa diyan sa social media na doon nagsisimula yung paglayo natin sa Panginoon. Yan, na parang di natin namamalayan na ay iba na pala yung nagfi-feel sa atin, iba na pala yung nilulook forward natin, ganyan. Iba na yung nag-energize sa atin. Sabi diyan, sa mga ganitong pagkakataon, sabi, mabilis at mabigat ang pagdating ng kapangyarihan ng Espiritu na magdadala ng pagsisisi. 'Di ba? Sabi nga, kapag napagtanto natin ang panganib, agad tayong bumabalik, nagmamadaling umuwi at humihingi ng kapatawaran ng Diyos at ng kanyang nagpapanatiling biyaya. Yan. Ito din, may lang dito. Sabi nga, sometimes the stay is much longer. May mga time, bakit yung mga Kristiyano, nag-stay tayo ng matagal? Pag sa yung parang yun, nadidrift tayo, parang pagod na pagod tayo. Bakit ang tagal? Sabi dyan, our spiritual fatigue makes us believe we need a short vacation from God. Yung parang, tayo na siguro, kailangan ko lang ng time na lumayo sa Panginoon. Parang, hindi naman yun, di ba? Parang, tama ba yun? Di ba? Hindi naman dapat ganun. Sabi nga, kung paano daw yung turista na nag-e-explore dun sa city, may mga time daw na tayo, nag-e-explore din daw tayo dun. Yung parang pag nalayo tayo kay Lord, parang naghahanap ka pa ng parang pa yung mga bagay na pwedeng gawin. Kasi may mga time na nafo-fall tayo dun sa sa trap na yun, di ba? Na total, nagkasala na rin naman ako, dagdagan ko na. Parang may ganun, di ba? Na parang total, nagawa ko na to, gawin ko na din to. Parang ganun na, wala, makasalanan naman na ako, parang ito na, sunod-sunod na, sulitin na, ganyan. Yung may mga, sabi dyan, we fall back into old sinful patterns, ignoring the danger and embracing the sin. Yung parang may mga tayo na, wala na yan, hindi na natin pinapahalaga, hindi natin iniisip yung consequence.
Tapos sabi doon, the gossip becomes a juicy morsel we continue to enjoy. Uy, ano yun? Sige pa, parang ano ka pa na, ano yan? Sabihin mo na sa akin. Parang yun na yung ano mo na hindi ka na makatulog. Ano kaya yun? Ano kaya meron sa work? Ano kaya meron dun sa ganyan. Parang ang dami nating yun yung iniisip. Sabi, the relationship with our spouse remains tense. Sabi, we cross the line of sexual purity. Yung parang may mga time na, kunwari sa mga YA, di ba? Yung parang, sabihin na, ang tagal mo nag-antay, parang, bigla, sasayangin mo lang ba yun na ganun yung parang di mo ma-experience yung best talaga ni Lord. Sabi din, the social media message becomes an ongoing conversation. Yung parang, hindi ka na, maawat dun sa messenger, di ka na maawat dun sa mga, Instagram yan. Sabi din, we choose to remain disconnected from God. Yung mas pinipili na natin na lumayo sa Panginoon. Kasi sabi nga, then one day, through a confrontation from a friend natin, di ba, na, magawin nyo to, gawin nyo. Diba? Yung parang, di ba, minsan si Bonina, may sabi, wait lang, parang gagawin. Yung parang may siya eh. Parang wait lang, di pa nga tapos eh, gano'n. Di ba, na parang si Rex nito, may mga, parang ayaw mo na mag-utos kasi hindi, sige, wag na. Parang, di, wala, okay lang, kami na lang, gano'n. Tapos, basta, kunwari sila Alfred din nung bata-bata, yung pwede pa sila utosan, de joke. Pwede pa naman. Parang may pa yun si Alfred na nagkasakit siya. Alam mo yun sa Magdaong, naabutan niyo ba yun? Di ba, ang taas nung natin? Sabi niya, tayo magaling na ako, pwede mo na ulit ako palang bitinin. Kasi parang lalambitin nga doon. Pero parang may mga time tayo na nakakapagod talaga. Kunwari, ang daming lilinisin, parang ang dami nating Pero yun nga, may mga tayo na ganun. Pero hindi yung pwedeng pinagwalis ka, pagod ka na, ayaw mo na magsimba, di ba? Narilinwalis ka, ayoko na, lagi na inutusan dito sa church. Parang hindi tayo pwedeng nag-breakdown sa walis, di ba? Pero hindi ganun na. Sabi din, sabi dyan, nothing is more satisfying than using the spiritual gifts, di ba, that God has given you. Kunwari sa mga may gift of leadership, di ba, nakaka-excite naman talaga na mag-lead, di ba, sa mga gift of administration, yung parang mga detalye talagang inaaral mo, ganyan. Yung mga gift of evangelism, di ba, talagang, puntahan natin lahat, talagang i-outreach natin lahat. Di ba, pero parang may mga time na pagod ka na, pati yung sapatos mo pa, pagod na din, di ba, parang umangangangan. Yung gano'n na, okay, parang tayo. Pero, yun nga, di ba, may mga time na hindi yung tao, di ba, hindi naman yung mga tao. Pero, yun yung natin, na minsan, yun talaga yung ginagawa. Minsan nakakapagod. Pero, yan, kunwari nga daw, sige, wala pa. Yan, kunwari sabi dyan, kunwari sa mga ministry, sabi yung mga nag-aano daw ng finance, sabi niya, a person who oversees finances begins to believe that she is the only person in the church who really cares about the budget. Yung kunwari sa mga finance, sabihin daw nila, kayo, dami-dami yung vision, check nyo kaya muna yung pera natin, di ba? Yung parang dami-dami yung kami lang nag-aalala ng pera dito sa church, ganyan. Pwedeng ganon. Sabi din, people with the gift of giving begin to feel like they are carrying the whole financial load. Kunwari, ikaw, gift mo talaga, giving. Parang pwede mo sabihin na, kailangan talaga natin magturo pa ng mga stewardship. Sabi niya, giving is the best barometer of a person. So, yung parang, ako lang nagkikare, ako lang ba nagkikare dito ng giving, ganun. Parang, ikaw yung di ba? Ikaw spiritual na siya. Sabi din, those who love to pray are frustrated that more people don't turn out for the prayer service. Sabi, why are our prayer services so poorly attended? We need a series on prayer. Parang feeling mo, ikaw lang nagkikare, ikaw lang nagpe-pray, ikaw lang banal. Parang gano'n na parang napapagod ka kasi feeling mo ikaw lang gano'n. Sabi din yung may mga busy daw na mga, yung kunwari sa mga nagtuturo, di ba? Sabi, when busy men and women spend several hours each week preparing to teach an adult class, pasintabi po sa mga adult at YA, di ba? Sabi, and only a few people show up, discouragement turns into what's the use attitude. Yung kunwari, parang pinaghandaan yung lesson tapos di a-attend, di ba? Parang wag na, nag-aral pa ako, di ba? Parang ganun yung nagbasa pa ako, halos di nga makatulog, kakaaral nito, hindi mo kayo a-attend, di ba? Yung mga ganyan. So, kunwari, yung mga kids teacher din daw, sabi niya, that everyone should have the same passion. Parang dapat lahat tayo, mahal natin yung kids, ganyan. Yung parang iniisip, kami lang ba nag-aalala sa next generation? Wala ba kayong pake, di ba?
Para may mga ganun tayo na, hindi ba kayo magsiserve sa ministry? Parang ganun. Hindi ba kayo magkikids? Yan, pero may isang, group din. Sabi niya, may mga group daw na, those who can't say no. Yung nakaka-relate ba kayo? Sa LG kasi, natawa lang ako. May tanong kasi kami doon, anong gagawin mo kapag yung sabi, yung overcommitment daw. Sabi niya, yung the Can't Say No group is filled with faithful servants and prime targets for spiritual fatigue. Yung parang may mga time na, kunwari, pag dito, pwede ka ba? Opo. Parang po lahat, opo, ganun. Pwede ka ba dito? Sige po, opo, okay po. Ganun. Parang lahat inoohan, ganun. Yung parang wala na, grabe pagod, ganun. Kasi lahat talaga, nag-music team, nag-tambourine, daming ginawa, di ba? Kaya tayo, di ba, tinuturo sa atin yung ganun na, na talagang may pinipilian na siya. Kasi kunwari ako, gusto ko naman talaga kumanta, pero hindi naman ako napili, di ba? Pero parang may wisdom din si Lord na, di ba? Yan. Kaya parang kunwari sa mga youth din natin, talaga natulong naman, na-appreciate naman natin yun. Pero dahil nga may mga time na overcommitment na, wala na, nangyari, di ka na din nakapunta dito, di mo na nagawa to, di ba? Kaya may mga ganun. Yan. Pero sabi nga, kung may mga time na ganun, napapagod tayo sa mga ginagawa natin. Pero sabi dyan, God's amazing grace, yan, next nga po, shows up in unexpected ways. Di ba? Sabi nga, sometimes encouragement that comes in the midst of soul weariness, sabi, a song in the night, sabi, refocuses our perspective and refills our heart with God's strength. Kasi, totoo talaga yan, naalala ko din. Parang may time din na parang pagod na pagod din ako. NHA pa lang yun, parang nakakatawa talaga. Parang inisip ko, grabe naman NHA, OA ko, kala mo dami ko nung ginawa. Parang gano'n. Tapos, yung higaan ko, yun doon lang sa sopa namin. Basta ba nag-emote lang ako doon. Tapos yung basta tumugtog yung kanta kasi yun yung A Warrior is a Child. Tapos parang kala mo naman. Tapos yun, tulo pa ng luha ko. Alam mo yung mabagal pa dito. Pero yan, totoo yun na parang ka talaga na gano'n na. Pero minsan nakakatawa, di ba? Pag naaalala natin na, ano ba yun? Ano ba kinapagod ko doon, di ba? Ano ba kina-emote ko doon? Ano ang ginawa ko doon? Di ba? Pero sabi nga, we are replenished for another stretch of the journey. Di ba? Other times, the refreshment comes in taking a break from service. Yung parang may mga time na iba naman papagawain mo nun, di ba? Kunwari sa kids, di ba? Parang hindi naman lahat, si Bea lahat nagturo ng Sunday, di ba? Hindi naman si Rex lahat Sunday, sa pag Sunday, siya lang nandun, di ba? Kaya parang may mga ganun na may mga break tayo. Tapos ako din, naalala ko, parang may time kasi na, baka mamaya sobrang mahal ko na tong ministry na to. Yung parang hindi mo na ako gaganap doon. Tapos, yung parang inaayos ko pa din yung heart ko na, okay, pag hindi ba ako gumanap ng ganito, okay pa din ba ako ganun. Kaya parang may mga time na kailangan din nating i-check, di ba? Yung mga bagay na yun. Sabi nga din, next nga po. Yan, sabi dyan, the journey is not finished, di ba? Hindi pa talaga tapos. Sabi, God has great things for you to do, but you can't serve with an empty tank, di ba? Take the time to refuel and soak in God's amazing grace. Kasi yun talaga yung totoo, di ba? Na madami pa tayong gagawin, kaya hindi tayo pwede na, kampante na tayo. Kailangan natin magpa-refill palagi. At sabi nga po, pabasa nga po nito, next nga po. Sabay-sabay nga po, rewards. Yan, 'di ba? Na yun po talaga sa lahat ng mga naglilingkod, lagi natin yung tatandaan na yung reward, 'di ba? Hindi naman yun sa tao na manggagaling. Sabi din, kapag may mga time daw na tayo, feeling natin tayo lang may care sa ministry na yun, tayo lang nag-aalala doon. Ito daw yung alalahanin natin. Next nga po. Sige nga, sabay-sabay din ulit tayo. This is not It is the Lord's. He leads it, He carries it, and He moves. Yan. Diba? Sabi nga, kapag daw kasi nakalimutan natin yan, na-overwhelm tayo. Sabi, yun, minsan natatakot tayo. Yan. At yun nga, parang nagkakaroon tayo ng crisis of faith. Pero pag naalala mo na, hindi Lord, ministry mo to. Diba? Yung parang talagang si Lord bahala. Yan. Na nag-action tayo, pero si Lord pa din yung gagawa ng mga bagay na yun. Kaya sabi nga po dyan, so when you serve, remember who you serve. Diba? Na pag may mga
pinapagawa sa atin si Lord, tandaan natin na para yun sa Kanya. Sabi nga, humbly present all of your energies, lahat ng effort, abilities, and gifts to God, the audience of one. Sabi nga, use the great gifts God has given you. God promises that at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. Kaya kapag kung may mga time na napapagod tayo sa service, lagi lang natin yung tatandaan na lahat ay para kay Lord. Pangalawa, yung worn out by expectations. Kagaya kanina kay Rex, di ba? Natatawa lang ako kasi yung nga sinasabi niya na nape-pressure siya, di ba? Pero yun nga, parang sa lahat tayo, di ba? May mga ganun talaga. At sabi nga dyan, yung expectation daw, they hit us everywhere. Yung parang may mga iba-ibang angle. Yung parang meron kang, mamaya na lang. Baka maunahan ko. Yan, sabi dyan, next po. Yan, too often, we wear ourselves out trying to meet these external demands. Yung parang, kaya tayo napapagod kasi gusto mo i-please yung mga tao. Yan, tapos may mga tayo na nababurn emotional energy and become frustrated that these expectations were put on us. 'Di ba? In the first place. Yung parang kailangan ko galingan, kailangan ganito, kailangan ganyan. Parang wala namang 'di ba? Na yung wala tayong dapat talagang patunayan, pero tayo lang sa sarili natin, 'di ba? Sabi nga diyan, ito daw yung mga area ng expectation. Yan una, yung external expectation. Ito yung mga nilalagay ng mga tao sa atin. Sabi, allowing this to build up delivers us to a spiritual breaking point. Yung kapag ka nag-build up na yung ini-expect ng mga tao, spiritual ka, ganito ka, ganyan ka, dapat maayos, ganito mo. Parang lahat, dapat di ka, ganyan. Yung kilay mo, dapat plakado, dapat ganito ka, dapat yung tono mo, parang ang daming di ba yung parang, dapat mataas grade mo, dapat ganito ka, dapat may social life ka, dapat may ganito. Parang, ang dami, parang di mo na alam paano ba, ganun. Yung din, parang may mga time din ako na naisip na, oo nga, parang, paano nga ba yun? Gusto nila healthy, dapat may social life, dapat may me time, paano ba pagsasabay niyo? Parang may work, may ganito, parang ang daming gusto ng mga tao. Pero tayo, hindi tayo dapat na yung mga tao yung ipiplease. Yan, sunod naman, yung internal expectations. Ito naman yung tayo yung naglagay. Diba? Sabi nga, these internal pressures can produce independence and turn us away from reliance on God. Yung kapag may mga pressure tayo na nilalagay o expectation sa sarili natin, ang nangyayari, effort lang natin, 'di ba? Na hindi na tayo dumedepende kay Lord, hindi na natin pinagpe-pray, hindi na natin iniisip yung mga ano ba yung kalooban ni Lord kasi may pressure ka na nilagay, may expectation ka na. Si Rex kasi natawa ako, sabi niya, sa 25 ko may trabaho na ako, ganyan. Parang oo, 'di ba? Parang may ganun tayo, pero yun nga yung mga ganung expectation o pressure, dapat yun nga pinagpe-pray pa rin natin. Yan, sabi din na lang kasi ako kanina, kaya nag-imba kasi sabi ko, grabe, si Rex, nag-aaral pa lang siya, iniisip niya na yun. Ako nga, pa-30 na ako. Pana-pressure ako lalo. Pero yun nga, parang may ka doon na, oo, mga bagay na pinagpe-pray natin. Sabi nga, expectations that we place on others. Yan, hindi lang naman sila yung nampe-pressure, tayo din, di ba? Minsan, ini-expect mo yung tao na dapat ganito siya, dapat ganyan siya. Di ba? Na parang, hindi din fair, di ba? Sabi nga, this leaves us perpetually disappointed. Sabi, and can lead to a disillusionment that damages relationships. Yan, kasi yun nga, hindi ka naman nila di ba? Hindi naman all the time alam nila favorite mo. Hindi nila alam na, ay, nakain ka pala ng ganito, di ba? Yung parang, eto pala gusto mong regalo. Hindi naman mababasa ng mga tao yung gusto mo, di ba? Yan, kaya yun yung na, wag tayong mag-expect din sa kanila na all the time, lagi nila tayong ma-please, di ba? Yung parang lagi dapat silang okay, ganun. Yan. Kaya kunwari din, di ba, kay Moses, naalala niyo yun? Sabi nga, di ba yung parang isipin niyo ilang years si Moses, pero dahil lang dun sa ginawa niya na yun, di ba parang biglang hindi siya nakapasok dun sa promised land. Sabi nga, Moses was not disqualified from eternal life, but he missed out on God's best. Diba? Hindi naman siya, hindi balangit si Moses. Pero, yun nga, ang nangyari, na-miss out niya, diba? Hindi niya, hindi niya nakita, hindi niya naranasan yung, nakita niya, pero hindi siya nakapasok, diba? Sabi nga, after years of obedience, sabi nga, one rash act, isipin niyo isa lang sabi, born out of exhaustion, pagod. Sabi, led him to forfeit the opportunity to complete his mission. Parang dahil lang sa pagod niya, 'di ba? Na parang gano'n na dahil doon, 'di ba? Parang bigla ba kasi parang inano niya na doon niya nilabas yung galit. Pero yun, 'di ba? Sabi din, inaaral din nilabas sa akin.
Sabi dyan, expectations from the outside can wear us down and leave us vulnerable. Such are the costly consequences of weariness. Diba? Kaya, yan din. Tapos, eto din, may warning dito. Sino yung mga high achievers? Sabi dyan, warning for high achievers. Sabi dyan, you set lofty expectations in every area of your life. Sabi, you demand much from yourself and from those around you. Sabi nga, high achievers face a particular kind of pressure. Yan, kunwari may mga tayo. Pero ako naalala ko, parang, nagte-thank you nga rin ako kay Lord na dineliver niyo ako doon. Kasi parang din ako dati, yung perfectionist, gano'n. Tapos parang talaga ako na, pag may tabingi, parang di talaga ako makakatulog. Parang may gano'n na, lagpas yung gupit, parang pangit yung, nagusot, parang gano'n. Talagang, okay talaga gano'n. Pero, naalala ko yung, tapos parang dapat top 1 ako lagi, dapat ganito, dapat ganyan, dapat grades ko, ganito. Pero nung college, parang, pinagpe-pray ko yun kay Lord. Kasi nga, hindi na parang hindi nga healthy. Ayun, nung college, nagka-77 ako. Nakayanan ko naman. Tapos yun nung college din, doon ko naranasan bumagsak. Yung bagsak sa exam na iniyakan ko magdamag. Pero nung after kong iyakan yun, natawa na lang ako na ba yun, dami ko pa palang pagdadaanan. Parang ganun. Pero yun talaga parang naging deliverance yun sa akin ni Lord na wag ka OA, wag kang dyan. Kasi, tingnan mo, nakapagtrabaho pa rin naman ako, nakaya ko naman buhay ka. Pero yun, di ba? Parang may mga lang tayo na wag tayo, hindi naman sa hindi ka magsiset ng ng mga ng mga goals, 'di ba? Pero wag kang maging hard, 'di ba? Na kunwari magbo-board exam, dapat ba ikaw talaga top 1, 'di ba? O kaya naman pagpe-pray natin, pero kung hindi ka mag-top, ba ayaw mo na ganun? Hindi ganun, 'di ba? Na pa din, tuloy pa din, 'di ba? Hindi nagmukmukan na nasa gilid ka na, ayoko na, parang ganun. Yan, sabi din, in our effort to fix the situation, sabi dyan, our frailty is revealed. Sabi, soul weariness causes us to say and do things that we later regret. Diba? Kasi yun nga, diba? Pagka talagang pagod tayo, dami nating nasabi, diba? Na, ayoko na, ganyan. Parang ang dami na nating agad na mga big words na parang later on, di mo na mabawi kasi nasabi mo na. Sabi dyan, whatever God has called us to do, He will give the strength and power to do it. Diba? Na yun, talagang tutulungan tayo ni Lord. With God's help, we can carry the responsibilities He gives us without wearing down. Yan. Tapos pa next po. Sige nga po, basahin natin, we cannot. Yan, 'di ba? Na kung hindi naman yun talaga yung pinapagawa ni Lord, 'di ba? Tsaka yun nga, pag alam natin na hindi din naman niya kayang gawin, yung si Lord lang yung may kayang gumawa nun, 'di ba? Hindi natin sila pwedeng na bitter na tayo sa kanila, ayaw na natin. Yan, pa next nga po. Ito, basahin nga din po natin sabay-sabay. We can't allow ourselves. Yan. 'Di ba? Yan, yung wag tayong aalis sa church dahil lang hindi ka nakamayan, 'di ba? Dahil may ganto, may hindi ginagawa sa iyo, 'di ba? Na yun talaga. Naalala ko din dati. Lagi kong iniisip 'yun, yung kunwari pa yung grabe tampo ko. Kasi kunwari sa akin, hindi nga naman kasi ako matampuhin, pero pag nagtampo talaga ako, yung malalim na, tapos yung nagpatong-patong. Pero naalala ko, may isang prayer ako nun, sabi ko, Lord, di ako aalis sa church dahil lang sa kanya. Yung parang talaga ako. Parang tawan-tawa talaga ako nun. Tapos parang basta grabe talaga. Tapos kunwari sa mga light group, yung pag umalis, parang hurt na hurt ka. Pero Lord, di ako aalis, maglilingkod Kristiyano pa din ako dahil kahit umalis to, parang ganun-ganun. Yung hindi natin nahayaan na aalis tayo dahil lang dun, di ba? Na dahil lang hindi na-meet o parang di nagawa yung mga bagay na to. Yan, sabi nga po, spiritual strength comes from keeping our trust in God alone. Kasi yun nga, di ba, clear yung promise ni Lord, those who hope in me will not be disappointed. Yan, sunod naman po ay worn out by disappointments. Yan, kanina, worn out by service, worn out by expectation. Ito naman, worn out by disappointments. Yan, kasi di ba totoo naman, yung pagka kunwari na-disappoint ka, yung parang ka na nang hihina ka, tinatamad ka na, ayoko na, ganun lang pala yun. Di ba yung ganyan? Yung parang, ang dami nating ayaw nang gawin dahil lang sa disappointment. Pero sabi nga din ni Matthew Henry, tingnan niya, sabi niya, long trials are in danger of tiring the faith and patience, even of very good men. Di ba? Yung pagka sobrang tagal na, may mga time daw talaga na kahit na sabi mong good men, pero yan, kapag matagal, parang din daw, na pwedeng manghina, tsaka talagang mawala yung patience, di ba? Yan, tapos may mga time din daw, kunwari,
yung mga example natin, yung worn out by illness. Yung parang isipin niyo yung mga tao na ang tagal na nung sakit, 'di ba? Na parang nagpe-pray sila na Lord, pagalingin niyo po ako, yung naniniwala sila sa miracle. Yung parang isipin niyo din, gano'n din sila na namumuhay sa disappointment, di ba? Kaya parang, wag din tayong, maging harsh, di ba, sa mga bagay na yun. Yan, tapos kunwari din ito, yung worn out by relationship. Yung pag kunwari, nakakarinig ba kayo ng mga kasi sa akin naririnig ko na yung term na yun, uy, pag-pray mo kaming mag-asawa. Kasi syempre may mga kaibigan ako na may asawa. Tapos parang ikaw, di mo naman masabi na, ano ba yun lang, hindi mo maayos yan, parang gano'n. Kasi syempre, alam mo na nahihirapan din siya o parang may struggle din sila. Pero yun nga, maging patient tayo. Kunwari, sa mga youth natin, di ba? Notoy, pag-pray mo nga yung friend ko na ganito, hindi natin pwede, yan, magkaibigan kapasin ng ganyan. Di ba? Parang hindi mo pwedeng i-judge, di ba? Kundi, yun dahil nga, tulungan pa din natin sila. Yan, tapos yung worn out by the wise. Yung parang may mga, time tayo, bilang mga Kristiyano, na parang nagtatanong tayo na bakit? Lord, bakit? Ba't ang tagal? Bakit ganito? Na Lord, bakit ganito? Ganyan. Parang ang dami nating bakit. Pero naalala ko nga si Anne Graham Lotz, sa book niya, ewan ko kung si Ruth Bell Graham ba yun, pero basta parang sabi niya, I lay my whys at your feet. Diba? Yung kahit yung mga whys natin, yung mga bakit na Lord, ba't ganito, ba't ganyan, parang pwede natin siyang i-lay down sa paanan ng Panginoon. Yan. Kasi sabi nga, you may be worn out by praying and disappointed that your pleas did not result in what you wanted. Yung parang, Lord, ang tagal ko nang pinagpe-pray to, pero ba't ganito yung nangyari? Sabi, a renewed trust in God can move you from the dream you had to God's work in your life today. Diba? Kasi yun nga, may mga time na iba yung naiisip nating way ni Lord na mag-answer, iba din yung answer ni Lord, diba? Yan. Kaya sabi nga po dito, sige nga, sabay-sabay nga po tayo, God, diba? Na may mga time ganun talaga na wag tayong yung parang na-disappoint din tayo kay Lord na Lord, ba't naman kasi ganito, diba? Kasi yun nga, lagi nating tatandaan na higit yung plano ni Lord sa mga plano natin, diba? Tsaka yun nga, greater yung mga ways ni Lord. Yan, kaya sabi po, God never waste our time, diba? Hindi naman sinasayang ni Lord yung yung mga oras natin. Sabi, He never wastes our waiting. Diba? He uses every disappointment to shape us into the person He desires us to be. Diba? Kaya kung may mga time na nadi-disappoint tayo, bakit nangyari yung ganito, bakit hindi nangyari, diba? Lagi po nating tandaan na meron pong plano si Lord at may inaayos po siya sa atin. Yan. Kaya sa sabi na lang dito, may 3 grace lang. Yan. Sabi, the grace of our Lord. Yan. Una, the grace of crisis. Yan, mabilis na lang po. Sabi dito, Hebrews 12:11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa, di ba? Kundi nasasaktan. Ngunit, ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Di ba? Kaya yun, may mga time na may mga crisis sa mga buhay natin, pero hindi ibig sabihin na galit sa atin si Lord o na ayaw na sa atin ni Lord, di ba? Kundi, yun nga, meron lang siyang inaayos. Yan, kaya sabi nga po dito, the God of the universe will not remain in the backseat. You have attempted to put Him in while you drive the dangerous roads to Siklag. Kunwari isipin nyo, nasa kotse, tapos Lord, sa likod ka lang nga. Yung parang nilagay mo si Lord sa likod kasi ayaw mo mangialam siya. Pero sabi doon, hindi daw si Lord papayag na nandun lang siya sa likod, kundi meron siyang gagawing turn around, di ba, sa mga buhay natin. Sabi nga, there will come a time when He jolts you back into reality, often with a crisis of grace. Di ba, kaya may mga time, yung sinasabi na yung blessing in disguise, di ba? Yung ganito yung nangyari, pero yun nga, dahil gusto, talagang lumapit tayo sa Panginoon. Yung yung lagi ko kasing yun yung term na katok ni Lord. Yung dati kasi, basta yung friend ko, sabi niya, sakit daw nung ganito niya, naku, katok na yan ni Lord. Parang may ganun. Kasi sa mga matatanda, lagi nilang term yun na, kunwari, nagkasakit, ganun, naku, kinakatok na yan ni Lord. Parang may ganun lang silang term. Pero, kunwari sa atin, di ba? Parang may mga tayo na, ang tanda talaga, katok nila. Pero yun yung na,
parang nilalapit kasi nga tayo ulit, di ba? Yan, sabi nga po, God loves you too much to allow you to stay in Siklag, di ba? Na mahal tayo ni Lord, ayaw niya na mapalayo tayo sa Kanya, ayaw niya na hindi natin siya kailangan, di ba? Living away from Him is a dangerous and vulnerable place. The life of lies and cover up impacts you and others, di ba? Kaya yun lagi nating tatandaan, hindi lang tayo yung maapektuhan, kundi, di ba, pati yung mga tao sa paligid natin. Kaya dapat maging maingat tayo. Sabi din, sometimes you have to hit rock bottom before coming to your senses. Pero tayo bilang mga wise, wag na nating antayin, 'di ba? Yung parang maging wise tayo na natutunan na natin 'yun sa buhay ng iba, 'di ba? Natutunan na natin 'yun sa mga nangyari, sa mga preaching, 'di ba? Kaya kunari sa akin din, ang laki talagang tulong na yung nagbabasa-basa nga ako kasi parang alam mo na ay okay, ganito pala yung nangyari. Ay, ganito yung nangyari sa kanya. Parang hindi mo na yung parang hindi mo na uulitin, 'di ba? Kasi yun nga, natuto na tayo. 'Di ba? Kaya sabi diyan, He started a good work in you and has promised to carry it to completion. Sabi, God will not let you forget Him. He will not leave you to wallow in the field of your sin. 'Di ba? Na hindi hahayaan ni Lord na nakalimutan na lang natin siya. At sabi nga po, ang ganda din nito, yung when God is all you have, God is all you need. 'Di ba? Na may mga time, naalala ko din dun sa isang book na binabasa ko, sabi niya, yung pag nahanap mo na si Lord, nahanap mo na lahat. 'Di ba? Yung parang may mga ganun na yung mga crisis sa mga buhay natin, parang may mga point na ba't ganito nangyari? Bakit maganda naman intention mo? Bakit ganito pa din yung nangyari? Pero lagi nating tandaan na minsan hindi naman siya talaga, hindi mo naman masabi 'di ba na resulta ng pagkakasala mo o kinokorek ka ni Lord. Pero may mga time kasi 'di ba na dahil nga may tinuturo po sa atin si Lord. Yan. At sabi nga God's grace, through our pain, we declare His praise. Diba? God's grace of crisis leads us to the bedrock truth of our life. When God is all you have, God is all you need. As pangalawa po, yan, the grace of strength. Diba? Na binibigyan po tayo ni Lord ng strength para magpatuloy pa din. Sabi po ni Charles Swindoll, surely the awesome Spirit of God wishes to do more within us than what is presently going on. 'Di ba? May gusto pa talagang gawin sa atin ang Panginoon, 'di ba? Sabi nga, there are scars He wants to heal. Yung parang may mga time na tinatago natin 'yun, pero gustong i-heal pa rin talaga ng Panginoon. There are insights He longs to reveal. Yung parang ang dami pang pwedeng i-reveal sa atin ni Lord, dami pa nating pwedeng matutunan. Kaya gusto niya talagang lumapit tayo sa Kanya. There are profound dimensions of life He would dearly love to open up. Yung parang alam niyo 'yun na parang ang dami pa, yung parang, Lord, paano ba to ganun? Kasi ako din, naalala ko, may kasi kami, yung friend ko. Parang meron, hindi naman kami nagsanduguan, pero parang may compact lang kami na, medyo less nga kami ng sinasabihan ko siya. Sabi ko, huwag tayo masyadong mag-Facebook, mag-gaya, IG, ganun. Ba, naghanap lang ako ng karamay. Tapos siya din, parang ganun na, sabi niya, natuwa lang ako dun sa testimony niya. Sabi niya, ito daw nung nagko-consecrate nga daw kami. Parang may mga time kaming ganun. Sabi niya, ang dami ko na din nagiging panaginip, naaalala ko na niya daw yung mga message ni Lord, ganun. Kaya parang may mga time na tayo, yun nga, yung parang ang dami pang pwedeng ituro ni Lord. Pero tayo, 'di ba, kailangan natin na talagang mag-take time din. 'Di ba? Sabi din, sometimes our sin leaves us physically alone. Everyone we love lives. Diba? Yung parang dumating ba sa point na lahat ng mga tao parang iniwan ka na. Sabi dyan, sometimes our life in Siklag leaves us emotionally alone. Yung parang may mga kasama ka, pero yun nga, ganun daw yung nararamdaman mo na mag-isa ka pa din. Even when people surround us, we feel an inner emptiness, but life in Siklag always leaves us spiritually distanced. Diba? Na parang akala mo, kahit na nagagawa mo yung bagay na to, akala mo masaya, pero ang empty pa din, tsaka ang layo natin sa Panginoon. Tapos sabi nga, you feel like God is a million miles away, and even if you could find your way back, you are not sure if He wants you, but He does. Diba? Na parang dumating ba tayo sa mga ganong point na parang feeling nga natin, ang layo-layo natin kay Lord, na parang, Lord, gusto mo pa ba akong bumalik? Pero yun pa din po yung sinasabi ng Panginoon, diba? Na gusto niya na bumalik ka. Diba? Sabi nga, the Lord your God
is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing. Diba? Na talagang nag-aano talaga si Lord, nagre-rejoice po siya, diba, sa mga buhay natin. Kaya sabi nga, whether your Siklag experience is a quick stop, diba? Parang saglit ka lang ba doon na nalayo kay Lord? Yan, sabi nga, God has much more for you than living in enemy territory. Sabi, the strength to live Siklag comes from God alone. The desire to stay away must come from Him as well. Sabi, God is ready to rescue you from your Siklag. Kaya parang, kung ano yung mga time na nalalayo tayo kay Lord, saan tayo pumupunta, ano yung mga nag-feel sa atin, pwede tayong i-rescue ng Panginoon, diba? At siya ulit yung maging main source ng mga buhay natin. At last na lang pong grace, diba? The grace of recovery. Kasi yun nga, hindi tayo hahayaan ng Panginoon na ganun lang, diba? Kundi talagang gusto niya na magkaroon pa rin ng recovery, maging more than restored tayo. Kaya sabi nga, our guy, naalala niyo yung kay David. Diba nung time na parang desperate na siya, sabi niya, kunin niyo yung ipod, ganun. Tapos parang nag-ano nga sila doon, parang ornament kasi, diba? Tapos yun sabi niya, Lord, ipupush ba namin tong mga kalaban na to? Diba? Parang ganun na yung niya, na kunin niyo na yun, parang ganun na yung desperate move niya. Pero tayo, 'di ba, yung guidance at yung strength na meron po tayo, makikita po natin sa Bible, 'di ba? Sabi nga diyan, God's love letter to us, 'di ba? Kaya yun yung doon, na talagang basahin pa rin po natin yung Bible. Yan. Tapos eto lang, may mga lang po dito. Sabi nga, the grace of recovery, yung repentance. Kasi in order na makarecover talaga tayo sa mga spiritual fatigue, sa mga pagkakalayo natin kay Lord, kailangan po natin na mag-repent. 'Di ba? Kagaya nga po dun sa Psalm 51, yan, meron dyan sinasabi na ano yung 5 na totoong repentance. Sabi, true repentance is a plea for mercy based on God's unchanging character. Yung talagang nagre-repent ka kasi naalala mo yung character ng Panginoon. True repentance acknowledges that all sin is ultimately against God. Yung ina-acknowledge talaga natin na, Lord, sa iyo po ako nagkasala. 'Di ba? Talagang mali po yung nagawa ko sa harapan mo. At true repentance accepts sin's consequences, whatever they are. 'Di ba? Naalala niyo yung time kay David nung namatay yung unang anak nila ni Bathsheba. 'Di ba nag-fasting pa siya nun? Pero nung sinabi na namatay na ganyan, 'di ba nag-rejoice na siya? Kasi inaccept niya na talaga, 'di ba? Na yun yung consequence, yun yung resulta ng nagawa niya. Kaya tayo din, talagang may mga time na kailangan natin siyang harapin, 'di ba? Na ganito yung ginawa natin, may consequence talaga. Pero yun nga, bibigyan tayo ni Lord ng strength para maharap yung mga consequence na yun. At sabi din, true repentance desires the resolve to obey. 'Di ba? Na alam natin na totoo yung repentance kapag gusto pa rin talaga natin ulit na sumunod sa Panginoon. At sabi nga din, yung true repentance understands that God desires more than lip service. Yung hindi lang nagsabi lang tayo, kundi meron talagang change, 'di ba, sa mga buhay natin. At sabi nga po, ito, alam naman natin 'to, 'di ba, sa 1-to-1 natuturo sa atin 'to. Sabi diyan, worldly sorrow is lip service repentance. Yung pag worldly sorrow, yun yung parang nag-repent ka lang kasi nahuli ka na. Pero sabi dito, godly sorrow, on the other hand, is a deep remorse for having offended the Holy God. Di ba yung talagang, Lord, patawarin mo kasi, yun nga, na-hurt natin si Lord. Sabi din, the grace of recovery, ito naman yung mga sovereign appointments. Yan, kapag ka talagang gusto natin na makabalik kay Lord, di ba, nandyan na yung may mga ginagawa na si Lord na mga kakaibang bagay. 'Di ba? Sabi nga, God sovereignly uses people in the grace of recovery process. 'Di ba? Na yung parang in order na talagang makabalik ka, magawa mo ulit yung mga bagay na gusto mong gawin, may mga gagamitin si Lord na mga tao. Yan. Kaya sabi nga po, God has made us for community. Sabi, yes, we have Him, and yes, He's the one who strengthens us. Diba? Natotoo, si Lord naman talaga, na meron tayong, yung nasa atin si Lord, okay na. Pero sabi nga dyan, and He made us to need accountability. Kasi kailangan po natin na maging accountable, diba? Hindi tayo magtutuloy-tuloy sa mga recovery natin kung iniisip natin na okay lang, kaya ko na to. Diba? Na parang sarili lang natin na, na lakas yung gagamitin natin. Kailangan din natin ng encouragement.
encouragement, 'di ba? Kailangan natin ng tulong sa mga tao. Kasi, yun nga, mahirap talaga. Yung kunwari sa mga, 'di ba nakita niyo naman yan, yung mga nagre-rehabilitation. 'Di ba parang, kailangan talaga nila maging accountable, kailangan nilang may mga gawin na, may kasama sila. Kasi, pag mag-isa lang sila, yun na naman yung nagkakaroon sila ng mga pagbalik sa mga dati nilang ginagawa. At tayo din, kailangan nating harapin na may mga time talagang kailangan nating tayuan, 'di ba, yung mga bagay na yun kasi gusto natin maging maayos talaga tayo kay Lord. Yan, at sabi nga po, the grace of recovery, yung engagement, yung nakikisali ka na ulit, 'di ba? Yung talagang may mga ginagawa ka na ulit. Sabi nga, recovering from spiritual apathy demands engagement with God to put spiritual disciplines in place. Yan. Kaya sabi nga pa, may 5 essential pagka gusto natin talagang mabalik yung mga fire natin, yung heart natin sa Panginoon. Yan, syempre, unang-una yung Bible, yan, yung mga pag-worship po natin, yung connection natin. Kaya 'di ba dito din sa church, lagi talaga tayong sinasabihan na may mag-light group tayo, may mga yung mga discipleship, 'di ba? May mga group tayo, may youth, may YA, parang kahit nasang group, meron tayong makaka-connect. Ayan, yung maglingkod at mag-share. Yan. Tapos sabi nga po, the grace of recovery, receivers are givers. 'Di ba? Sabi nga po, we have been freed from sin. 'Di ba? Talagang pinalaya tayo ni Lord. Yan, sabi, ought to be the most gracious of people. I am not saying that we should turn a blind eye to sin. Hindi natin sumaway sila kay Lord. Pero sabi nga po, yung mga grace receivers, sila po yung grace givers. Yan. Tapos yung grace of recovery, yan, last na lang, yung saved from what could have been. 'Di ba? Na totoo po yun, na talagang niligtas tayo ni Lord sa mga pang pwedeng mangyari sa mga buhay natin. Kaya sabi nga po, the grace of recovery sometimes is the grace of protection, saving us from what could have happened. Kaya wag na po nating antayin na grabe pa yung maging sitwasyon, 'di ba? Bago tayo bumalik, kundi talagang mag-start na tayo na sumunod ulit sa Panginoon. Yan, kaya sabi nga po, God's grace keeps us from what could have been. Yan, may lang po dito sa conclusion. Yan, sabi nga dyan, stay far away from Siklag. Ano-ano yung mga bagay na pwedeng pumalit sa Panginoon, lumayo po tayo doon. Sabi, if you are in Siklag, kung nandun ka sa time na malayo ka sa Panginoon, iba yung nagfi-feel ng mga emptiness, di ba? Yung parang nawawala tayo sa Lord. Yan, sabi dyan, if you are in Siklag, ask Jesus to help pack your bags and leave. Yung talagang, Lord, tulungan niyo po ako na makaalis ako sa lugar na to. Yan, kasi ito lang po yung verse kanina sa 2 Samuel. Yan, kaya yan po yung nilipol ng Panginoon ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng rumaragasang baha sa harapan ko. Yan, sabi nga, the Lord who burst through. Sabi nga, He is the Lord who burst through. He is ready to burst through your enemies, pick you up off the mat. Sabi, pack your bags and rescue you from Siklag. Yan, kaya ayaw po ni Lord na talagang manatili lang tayo doon, di ba? Kundi gusto niya i-rescue po tayo. At sabi po sa Micah, sige nga po, sabay-sabay tayo, hindi tayo. Yan. Kaya ito po, may prayer lang po dito. Yan, last na lang po, sabay-sabay po tayo. Do not gloat over me, my enemy. Satan, you are my enemy and you delight in my failure. But if you think I will stay down, think again. Though I have fallen, I will rise. Yes, I have spent too much time in Siklag, pinned down by the enemy and too weary to get up. But today, through the power of the Holy Spirit, I will rise. Ayun lang po.